laban sa 2011. Maalala natin ang taong 2010 sa ilang mga tampok na pagkilos at pakikibaka na masasabi nating nagmarka sa pambansang kamalayan, nagpakita ng militansya ng mamamayan, at nagpakilos ng malawak na bilang sa buong bansa. Ako po tuwing taon, gumagawa po ako ng listahan. Personal ko pong listahan na tinatawag kong top 10 mass movement moments. Ito po yung mga iba't ibang pangyayari na talagang nagbarka rin, no, dun sa pakikibaka natin at sa kilusan ng mamamayan. Una na siguro dito, matatapos ang taon, ay inaasahan nating lalaya na po ang Morong 43. Kakaiba rin po itong issue na ito dahil sa lapad na inabot ng suporta, lokal at internasyonal, no, at iba't ibang pwersang politikal ang nagpahayag ng paikisa at panawagan para sa kanilang pagpapalaya. Hinihintay na lang po ang court order, hindi po lumabas ngayong araw, pero bukas po ay mag-aabang muli tayo at baka bukas na lumabas ang court order para sila ay palayain. Ngayong taon din po, nakilala natin at nakita natin yung ipinakitang paglaban ng mga magbubukid sa Hacienda Luisita. Sa kabila ng tangkang panglinlang sa kanila, patuloy po silang lumalaban. Kahanga-hanga din po ang paglaban na ipinakita ng mga mamamayan ng North Triangle laban sa demolisyon. Kahanga-hanga ang pinakita nilang militansya sa pagdepensa ng kanilang tirahan. At syempre, mahuhuli pa ba? Kahanga-hanga din po ang pinakitang paglaban ng mga kuliglig drivers sa Maynila. Marami po ang nagtulong-tulong, yung Bayan Muna, Karapatan at iba't mga kabataan para po isulong ang kanilang karapatan para sa makapaghanap buhay. Isa rin pong tampok na laban ngayong taon ay ang pambansang pagkilos at huelga ng mga estudyante at guro laban sa budget cut sa edukasyon. Tarantang-taranta na po si Secretary Butch Abad doon sa ginawang mga protesta hanggang sa sinugod po ang kanyang opisina sa DBM. Noong 2010, ang unang automated elections. At sama-sama tayong nagbantay sa iba't ibang paraan. Mapa-task force poll watch, kontra-daya, at isa itong bagong karanasan para sa atin at nairaos naman natin at binantayan natin ng mabuti ang naganap na automated elections. Kakambal noon, ikapito, ay makabuluhan din ang natamong mga tagumpay sa larangang elektoral sa paglaki ng mga boto ng mga progresibong party list at sa mga aral na natamo sa paglahok sa eleksyon sa pagkasenador. Ang walo, iminarka din po natin ngayong taon ang huling araw sa panunungkulan ng rehimeng U.S. Arroyo. At ito po ay minarka natin sa pamamagitan ng protesta at paniningil sa kanya. Ikasyam, ang unang SONA ni Noynoy Aquino. Ang SONA 2010 ang simula ng paghamon at paglalantad sa bagong rehimeng U.S. Aquino. At ikasampu, hindi po natin makakalimutan ang nagpapatuloy na pakikibaka laban sa extrajudicial killings at iba pang mga paglabag sa karapatang pangtao sa pagtatapos ng rehimeng U.S. Arroyo at sa pagpasok ng rehimeng U.S. Aquino. Maraming hamong kinakaharap ang bayan sa darating na taon. Hindi magiging madali at banayad ang mga susunod na buwan. Mangangailangan po tayong magsuma ng ating mga karanasan sa nagdaang isang dekada ng paglaban. Kakailanganin nating harapin ang tumitinding dayuhang interbensyon, ang lumalalang krisis sa ekonomiya, at nagpapatuloy na masahol na kalagayan ng karapatang pantao. Ang bentahe po ng bayan ay nagagawa nitong aralin ang sariling karanasan, kapwa tagumpay at kahinaan. At matibay itong susulong, tanga ng mga batayang prinsipyo nito, at taglay ang di mayayanig na tiwala sa masang lumalaban para sa tunay na kalayaan at demokrasya. Magandang gabi po sa ating lahat. Salo-salo po tayo sa ibaba. Maraming salamat po sa inyong pagdalo.